Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ilang segundo ang dumaan pero wala man lang dumamping halik. Napamulat ng mata ang babae at nakitang nakatingin lang si Daniel. Madilim ang ekspresyong pinapakita. What? Hindi mo ba ako hahalikan? Kabadong tanong ng babae. Sino ka ba para halikan ko? Ang mapulang mukha ng babae dahil sa blush on at ininom na alak ay mas lalo pang pumula dahil sa hiya. Bago pa maitulak ay kusa nang lumayo si Daniel at bumalik sa paghuhugas ng kamay. Kadiri, bulong ni Daniel na narinig ng babae. Sa galit ay akma itong susugod, ngunit humarap si Daniel at madilim ang tingin sa babae. Kilala mo ba ako? Kung hindi ay bibigyan kita ng pagkakataong umalis bago pa kita ipadampot sa security. Babala niya. Wala akong pakialam kung naglakad na paalis si Daniel at hindi pinansin ng babae. Tuloy-tuloy palabas ng club at hindi na nagpaalam sa mga kasamahan. Saka tumawag ng chauffeur para ipagmaneho pa uwi. Pagdating sa bahay ay dumiretso siya sa kwarto kung saan ay natutulog na si Kara. Hindi man lang siya hinintay na dumating o hindi kaya nag-abalang gumising lalo pa at sinadya niyang ingayan ng paglalakad. Pero bigo siya at nagtungo na lamang sa banyo para maligo. Pagkahubad ng damit ay sakalang napansin ni Daniel na may mantsa ng lipstick malapit banda sa collar at maamoy din ang pabango ng babae kanina sa club na kumapit sa kanyang suot. Sa ganong sitwasyon ay dapat tinatapon o sinisira ni Daniel ang bakas na iniwan ng babae kanina. Pero gusto niyang makita kung ano magiging reaksyon ni Kara pagising sa umaga. Sa oras na makita nitong damit na may bahid ng lipstick, kaya sinadya niyang ilagay ang damit sa mapapansin ng asawa. Lalo na ang may bahid na lipstick. Kinaumagahan gaya ni inaasahan ni Daniel ay nakita ng asawang damit niya may mantsa. Ngunit sa halip na magalit o magtanong ay baliwalang ibinalik ni Kara ang damit sa basket para madala sa labahan. Napatayo mula sa kama si Daniel at hinarangan to. Wala ka bang gustong itanong? Napakurap si Kara. Ang alin Daniel? Nakita mo ng damit ko pero wala kang reaksyon? Hindi sumagot si Kara at nagtungo sa banyo para kunin ang tuwalya ng may isama sa lalabhan. Wala kang pakialam kahit na may kasama kong babae kagabi? Si Daniel na sinundan ito ng hanggang banyo. Sa totoo lang ay may pagdududa na si Kara, ngunit hindi niya akalaing magsasabi ng totoo si Daniel. Nakakadismaya pero hindi na siya nagpapa-apekto. Huwag kang humarang at marami pa akong gagawin Daniel. Sa isang iglap ay bigla siyang binuhat nito at inupo sa sink. Sa sobrang lapit ng katawan nilang dalawa ay ramdam ni Kara ang umbok nito sa ibaba. Muli tuloy sumagi sa isip niya ang araw na inangkin siya ni Daniel. Doon din mismo sa sink. Kinakabahan siyang baka muling maulit ang pangyayaring yon na ayaw niyang maalala at maranasan. At bago pa mahalikan ni Daniel ang labi ng asawa, ay umiwas na kaagad ito kaya sa pisngi dumapo ang labi niya. Hindi na rin siya muli pang sumubok at tinignan si Kara sa mga mata. Siya na ba? Tanong ni Daniel. Bakas naman ang kalituhan sa mukha ni Kara kaya nagpatuloy si Daniel. Si Peter na ba ang laman ng puso mo ngayon? Bahagyan ng laki ang mga mata ni Kara. Gusto niyang sabihing hindi, ngunit sa hindi malamang dahilan hindi siya makapagsalita. Kaya hinayaan niya na lamang kung anong gustong isipin nito. Gumuhit naman ang pagkabigo sa mata ni Daniel. Saka walang salitang umalis at iniwan si Kara. Matapos ang araw na yon ay mas lalong lumamig ang samahan ng mag-asawa. Kung dati nag-uusap pa sila, ngayon ay talagang hindi na, halos magpansinan. Laging abala sa kanya-kanyang trabaho, lalo na si Daniel na napapadalas ang business trip. Sa katulong na nga lang nalaman ni Kara na umalis ito at may business trip na naman. Nung isang araw pa yon pero hindi malang nagsabi sa kanya. O baka dahil kasalanan niya rin. Masyado siyang malamig dito. Hindi kinakausap, niyang tingnan ay mahirap din gawin. Gusto niya mang kamustahin si Daniel kahit sa text lang, ay nagdadalawang isip naman siya. Guilty na guilty ang dating niya dahil sa huli nilang pag-uusap. Hanggang sa makita at mabasa niya sa newspaper ang tungkol kay Daniel at Mandy. Madalas na palang magkasamang dalawa sa business trip dahil na rin sa kapartner ni Daniel sa proyekto ng kumpanya ang pamilya ng babae. Kung bakit itong representative ay wala siyang idea kung anong dahilan. Sa litratong makikita sa dyaryo ay mukhang malapit talaga ito sa isa't isa.
Malawak ang ngiti sa labi ni Mandy habang nakalingkis ang kamay sa braso ni Daniel. Hindi may kakailang bagay na bagay ang dalawa. Sa mga sandaling iyon, habang nakatitik si Kara sa litrato, ay pinakiramdaman niya sarili kung wala na ba talaga siyang nararamdaman kay Daniel. Kung hindi ba siya nakakaramdam ng selos, pero wala. Para lang siyang tumitingin ng pictures ng mga taong hindi niya kilala. Hanggang sa isang katok sa pinto, ang gumambala kay Kara. "Ma'am, dumating na po si Sir," saad ng katulong. Tumango lang si Kara hanggang sa umalis na rin ang katulong. Ilang sandali pang lumipas ay muling bumukas ang pinto at pumasok si Daniel. Halatang pagod, base na rin sa itsura nito. "Welcome back," walang kabuhay-buhay na sabi ni Kara. Pabagsak namang naupo si Daniel sa sofa at napansin ng dyaryo. "Nabasa mo na pala, Aniya. Sa Sunday nga pala ay lalabas tayo para sa outdoor banquet. Makakasama natin ang ilang kasamahan ko at investors sa big project na inasikaso ng kumpanya. Kabilang na sa makakasama natin ay si Mandy, kumunitang noon ng asawa at napunain ni Daniel. Hindi ka ba natutuwa na kasama siya, Kara? Iniisip ko lang kung bakit mo pa ako isasama. Ma-out of place lang ako doon. Dadaling naman nilang asawa nila, saka gusto ko nilang ma-meet kaya isasama kita." "Bakit? Para mawala yung issue tungkol sa inyong dalawa ni Mandy?" hirit ni Kara. Naisandal ni Daniel ang ulo sa sofa. "Kakauwi ko lang pero ito't nagtatalo na kaagad tayo. Hanggang kailan ba tayo ganito, Kara? Kung hindi nagkikibuan, mag-aaway naman. Nakakapagod na." Sandaling katahimikan ang namayani sa dalawa hanggang sa magsalita si Kara. "Tama ka, lagi tayong ganito. Hindi magkasundo, hindi magkaintindihan, kaya hindi ko maiwasang isipin kung tama bang desisyon na nagkabalikan tayo, Daniel. Hindi ba parang, anong gusto mong iparating, Kara? Na maghiwalay tayo ulit, ganun ba?" Nakagat ni Karang ibabang labi, pinipigilan na sariling sabihin ko ano nasa isip niya. "Bakit hindi ka magsalita? Gusto ko maging prangka ka sa akin para matapos na to," ani Daniel. Nang tingnan ni Karang mukha nito saka siya huminga ng malalim at nagsalita. Sa halip na makapagsalita ay katok sa pintong gumambala sa dalawa at maingat nung pumasok ang katulong dala ang luggage ni Daniel. "Eto na pong bagahe niyo, sir." Pagkatapos ay kaagad ding umalis. Sa pagsulyap ni Kara ay nakapikit na ito, nanim ay natutulog. "Nagugutom ka ba? Gusto mong ipaghanda kita ng makakain?" Hindi sumagot si Daniel kaya napagpasya na lamang siyang lumabas para ipaghanda ito ng pagkain. Pagkaalis ni Kara ay nagmulat ng mga mata si Daniel at nagtungo sa study room. Matapos sinukot sa bulsa ang cellphone para basahin ang mensahe ng doktor na Brenda na muling operahan matapos makita ng chance of survival rate ng doktor. Isang magandang balita kaya kaagad na ipinasikaso ni Daniel sa assistant ang operasyon kay Brenda. Gawa na hindi niya maipasa kay Eunice ang trabaho dahil abala ito sa kumpanya. Ayos na sana lahat pero muli na namang nangungulit si Brenda na magpakita si Daniel sa mismong araw ng operasyon. Siyempre hindi pumayag si Daniel dahil sa dami ng trabahong may iwan pero talagang mapilit si Brenda at nagbanta pa na hindi itutuloy ang operasyon sa oras na hindi siya magpakita. "Sige na, Daniel, gusto ko lang makita ka bago ako operahan. Alam mong delikadong operasyon at may chance na hindi na ako magigising. Kaya kahit ngayon lang, please, pagbigyan mo na ako. Last na ito, promise." Saad pa ni Brenda na minsang makausap si Daniel sa cellphone nang tumawag to. Sa huli pinagbigyan niya ang kaawa-awang si Brenda. Dumating ang araw ng linggo at nagtungo si Kara at Daniel sa outdoor banquet kasama ang mga mahalagang tao sa Romualdez Company. Sa rooftop ng exclusive restaurant sila nagpunta. Magandang ambience lalo na't napapaligiran sila ng iba't ibang halaman. Mahangin at maaliwalas ang paligid, lalo pat papalubog ng araw ng mga sandaling iyon sa kaliwang bahagi na naturang lugar. Naiilang pa ng una si Kara matapos maipakilala ni Daniel sa investors dahil ang mga babaeng asawa ay ibang-iba, halatang napakalayo na estado niya kumpara sa mga to. Ngunit nang dumating si Mrs. Lim ay nabuhayan siya dahil sa wakas ay may makakausap na rin siya. Alam niyang kasama sa proyektong Pamilya Lim, ngunit hindi niya akalaing darating ang ginang. Dahil si Mandy talagang inasahan niya gaya ng sinabi ni Daniel. Siya na mismo unang sumalubong kay Mrs. Lim para batiin ito sa pagdating. At dahil gusto niya itong makasama ay nagpaalam siya kay Daniel na lilipat ng table. Hindi naman tutumutol, kaya sumama na siya kay Mrs. Lim. Ngunit sa pag-alis ni Kara ay hindi naman sinayang ni Mandy ang pagkakataon at kaagad ng tinabihan si Daniel sa table.
Asiwamang pagmasdan ng magkahiwalay ang mag-asawa ng table habang nagmumukhang kabit sa tabi ni Daniel, ay walang pakialam si Mandy. Ang mahalaga sa kanya ay siyang pinapaboran nito, kumpara sa asawang si Kara. Oh goodness, ani Mrs. Lim na makitang ginagawa ng pamangkin. Sandali at kakausapin ko siya. Napigilan naman ito ni Kara sa braso. Hindi na po kailangan, wala naman silang ginagawang masama. Kahit na, Kara. Hindi magandang pagmasdan lalo pat may kumakalat na balita tungkol sa kanilang dalawa. Wala naman pong katotohanan yon, ani Kara. Lumambot ang ekspresyon ni Mrs. Lim. Ang bait mo talaga. Napakaswerte ni Daniel sa'yo. Tipid na napangiti si Kara. Ilang minuto pa ang nagdaan ay nakompleto ng mga panauhin. Hindi naman nakalain ni Kara na kabilang pala sa investor si Arnold Francisco. Glad to meet you again, Kara. Balita ko ikinasal ka ulit. Anito. Yes, kinasal ulit sa ex-husband ko. Natatawang sad ni Kara na ikinangiti ng Ginoo. Nasa ganun silang tagpo na makarinig ng komosyon sa hindi kalayuan sa mismong table kung nasan si Daniel. Natigil ang malamyos sa tugtugin at pumalit ang tinig ng isang babaeng tila nasasaktan. Na-curious ang lahat maging si Kara kaya napasugod siya sa table na yun at nakitang nakayuko si Mandy habang hawak ang tiyan at namimilipit sa sakit. Daniel, dalhin mo ko sa ospital please, ani Mandy. Ang mga kalalakihan maging ang mga staff na naroon ay gustong tumulong, ngunit si Daniel lang talagang nais ni Mandy na magdala sa kanya sa ospital. Lahat ng yun ay nakita ni Kara. May mga napapakunot ang noo at naguguluhan sa inaakto ni Mandy dahil tila wala na itong respeto sa totoong asawa ni Daniel. Please, hindi ko na kaya. Sobrang sakit na ng asawa ko, iyak ni Mandy. Binuhat naman ito ni Daniel, ala bride style. Ngunit bago tuluyang umalis sa lugar ay nagtapo pang mga tingin nilang dalawa ni Kara. Dadaling ko lang siya sa ospital, paalam pa niya sa asawa. Tumangon naman si Kara. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, ani at ayaw magbukhang hindi apektado sa pakulo ni Mandy. Halata niya nagpapanggap lang itong masakit ang tiyan dahil ito lang atang bukod tanging namilipit sa sakit ng fresh at hindi malang pinagpapawisan. May paiyak-iyak pang nalalaman, halata namang peke. Sa ospital ay napasugod si Melvin matapos mabalitaan na nangyari sa kapatid. Pero sa halip na matuway nagalit pa si Mandy. Anong ginagawa mo dito? Si Daniel? Nakasalubong ko kanina at sinabing ako nang bahala sa'yo. Ano bang nangyari? May nakain ka bang hindi tama? Ano? Bakit mo pinaalis si Daniel? Reklamo ni Mandy na mabilis bumangon. Sa kama tinanggal ang dextrose sa kamay. Doon lang napagtanto ni Melvin na nagpapanggap lang ang kapatid sa sakit nito. Really, Mandy? You stoop this low for Daniel? May asawa na yung tao. So what? Hindi na magandang pagsasama nila. Ramdam ko yon dahil sa akin nakabaling ang atensyon ni Daniel. Ak mga alis ngunit tinarangan na kaagad ni Melvin. For a while, yes. Pero mag-isip ka nga't nagmumukha ka ng kawit sa harap ng iba. I don't care. Sabay hawi ni Mandy sa kapatid para tuluyang makaalis. This is my chance for Daniel. It's now or never. Samantalang sa bahay ay kararating lang ni Kara ni isinabay na ni Miss Lim sa pag-uwi matapos umalis si Daniel. Gusto niyo kumain, ma'am? Alok ng katulong. Umiling naman si Kara at kumuha lang ng maiinom na malamig ng tubig. Sa pagbukas ng refrigerator at naamoy ang laman ng loob, ibigla niya natakpan ng sariling ilong. Nanunuot ang masangsang na amoy kaya hindi na niya napigilan ang sarili at tuluyan na ngang naduwal. Ngunit wala naman siyang naisukang pagkain. Ayos lang po kayo, ma'am? Tanong ng katulong. Tumango lang si Kara pero kalaunin muli na namang nasusuka. Marami po ba kayong nainom sa pinantahan niyo, ma'am? Napailing si Kara dahil hindi naman siya uminom at halos wala rin kinain dahil sa kawalan ng gana. Pagkatapos hugasan ng bibig ay nagpaalam na siya sa katulong na aakyat na ng kwarto. Ngunit ilang hakbang pala ang nagagaway bigla na namang may napagtanto. Sa halip na kwartong puntay umalis ng bahay si Kara at nagtungo sa pinakamalapit na convenience store. Matapos mabili ang kailangan ay bumalik na siya sa bahay. Diretso sa banyo't doon nilabas ang biniling pregnancy test kit. Malakas ang kabog ng dibdib ni Kara ng mga sandali niya sa puntong naririnig na niya pagtibok ng puso. Nasa may sink lang ang pregnancy test kit. Tinihitigan niya ng matagal hanggang sa napagpasyahan nang gamitin. May guide sa likod ng box na kahit makailang beses na binasa ay tila hindi niya may sa ulo ang instruction. Lutang na lutang ang isip niya. Tama ba yung ginawa ko? Parang mali ata, kausap niya sa sarili habang hinihintay ang resulta. Nakatutok siya sa pregnancy test kit habang nakakagat sa kuko ng hilalaking daliri. Pigil hininga si Kara.
na magsimulang gumuhit ang kulay pulang aparato. Ilang sandali pa'y kumurap-kurap. Sinisiguradong hindi siya namalikmata sa nakikita. Ang sabi sa guide, kapag dalawang pula, ang nagpakita ay nangangahulog ang buntis ang gumamit ng aparato. 1, 2. Yun ang bilang ni Kara. Ibig sabihin ay, agad siyang umiling-iling. Baka sira lang ito. Aniya saka kumuha pa ng isang pregnancy test kit. 4 ang binili niya para makasigurado. Ilang minuto nagdaan at nagamit na niyang lahat. Iba't ibang brand, kulay at disenyo pero iisa lang ang resulta. Buntis siya. Unti-unting nanghina at bumigay ang tuhod ni Kara. Kumapit siya sa sink sa pader hanggang sa makalabas ng banyo at sa may kama, tuluyang napaupo sa sahig. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Natutuwa siya na naiiyak na hindi na niya maintindihan. Hanggang sa maisip si Daniel, kailangan niya masabi sa asawa na magkakaanak na sila. Pero hindi pa ito umuuwi kaya tinawagan niya ito, ngunit hindi naman sumasagot kaya naghintay na lamang siya habang nakaupo sa kama. Sa tagal ng paghihintay ni Kara ay tuluyan siya nakatulog at nagising na makaramdam ng kiliti sa may leeg. Sakala niya napagtanto na hinahalikan na pala siya ni Daniel. Nakakaamoy siya ng alak mula sa asawa kaya tinulak-tulak niya to. Sandali lang Daniel. Tumigil naman ito nagagat ng tingin. May gusto lang sana akong sabihin Daniel. Nakatitig pa rin si Daniel. Ngunit talatang hindi nakafocus ang tingin sa asawa. Tila tumatagos lang. Buntis ako, nakangiting sabi ni Kara. Kumarap si Daniel. Hindi maproseso ng utak ang sinabi nito. Sa sobrang kalasingan, matapos magtungo sa bar pagkaalis sa ospital ay maswerte na lamang na nakauwi pa siya. Naintindihan mo bang sinasabi ko, Daniel? Ano? At hindi na natapos ang sasabihin ng bumagsak na sa kama at tuluyang nakatulog. Kinaumagahan kahit na may hangover ay maaga pa rin nagising si Daniel para pumasok sa kumpanya. Napakarami niyang kailangan tapusin bago umalis ng bansa para sa request ni Brenda. Pasakay na siya ng kotse nang humabol si Kara na halatang kagising lang. Aalis ka na ba? Tumango si Daniel. Overtime ako mamaya, kaya wag ka na maghintay sa akin for dinner. Pero yung sinabi ko kagabi, anong reaction mo? Napahilot sa sentido si Daniel, mabigat at masakit pa rin ang ulo niya dahil sa hangover. Saka na lang natin pag-usapan pag uwi ko. Aniya kahit wala naman talaga siyang idea kung ano sinabi ni Kara kagabi. Sa opisina ay maghapong masakit ang ulo ni Daniel kahit pa uminom na ng gamot. Nakadagdag pa sa init ng ulo na wala siyang nagagawa matinong trabaho at naibubuntun pa kay Eunice. Kaya sa halip na mag-overtime ay umuwi na lamang siya ng maaga at kailangan niya yata talagang magpahinga. Imbis na sa master's bedroom ay dumiretso si Daniel sa study room kung saan ay naabutan niya si Karang sinisirang CD tape. Anong ginagawa mo? Si Daniel na kagad napasugod para pigilan ito. Ngunit uli na siya, basag at wasak ng tape. Bakit mo sinira, Kara? Galing yan kay Brenda, hindi ba? Kaya sinira ko. Oo, sa kanya nga galing pero alam kong ikaw talagang totoong nagmamay-ari niyan. Kaya hindi mo na sana sinira, ni Daniel. Ngayon ay wala na siyang pakikinggan. Hindi ko lang matanggap na ginamit niyang CD tape ko. Iiling-iling na pinulot ni Daniel ang nakapira-pirasong tape. Kahit anong paliwanag, idismayado talaga siya sa ginawa ni Kara. Huwag mo yang pulutin, kunot noong nagangat ng tingin si Daniel. Naguguluhan sa inaakto ng asawa. Napangiwi siya nang muling sumakit ang ulo pero pinagpatuloy pa rin ang pagpulot sa CD tape. Huwag mo sabing pulutin! Pasigaw na sabi ni Kara sabay pigil sa kamay nito. Ngunit ang mga sumunod na pangyari pareho nilang hindi inaasahan. Sa biglang pagbawi ni Daniel sa kamay mula sa asawa hindi sinasadyang natamaan to sa muka. Alam ni Daniel na kasalanan niya yon kahit na hindi niya sadya ay kaagad siyang humingi ng tawad. Pero bigla na lamang umiyak si Kara. Sorry, hindi ko sinasadya. Ani Daniel habang sinusuring mukha nito. Ang sabihin mo, galit ka sa akin kasi sinira ko memories ng dalawa ni Brenda. Ano sinasabi mo? Walang ganong Kara. Mahalaga sa akin ang tape dahil ikaw mismo tumugtog, hindi siya. Paliwanag ni Daniel. Pero ilang taon mo inakala na siya ang tumutugtog, hindi ako. Nagtatampong sabi ni Kara, natuloy pa rin sa pagluha. Magpapaliwanag pa sana si Daniel na tumunog ang cellphone, tumatawag ang assistant ni isasama niya sa ibang bansa. Sir, nakakuha na po ako ng ticket. Anong ticket? Biglang sabat ni Kara. Aalis ka? Iiwan mo ko dito? Mariing napipikit si Daniel. Hindi pa nga pala niya nasasabi sa asawang aalis siya ng bansa. Dahil emotional si Kara sa hindi malamang dahilan, ay hinawakan niya ang magkabila nitong balikat at pinaliwanag kung bakit siya aalis. Ngunit sa halip na maintindihan, ay mas lalo lang nagalit si Kara. Sige, umalis ka na. Puntahan mo ng Brenda mo. Huwag mo na akong intindihin dito. Maktulpa niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Daniel.
Pero hindi na nagsalita si Kara at kusa na lamang umalis. Pagbalik sa kwarto ay muli siyang umiyak. Sinasabi ko na nga ba, kaya baliwala lang sa kanyang sinabi ko kagabi. Dahil ibang babaeng nasa isip niya, iyak niya habang nakasubsob ang mukha sa unan. Magsama sila ni Brenda niya, pati na si Mandy. Hindi ko siya patatawarin kahit na lumuhod pa siya. At pinanindigan nga ni Kara ang sinabi. Hindi niya kinibo si Daniel hanggang sa dumating ang araw ng pag-alis nito ng bansa. Hindi mo ba ako ihahatid man lang? Ani Daniel bago sumakay ng kotse. Goodbye. Pahirap na pumasok ng bahay si Kara. Iiling-iling na sumakay ng kotse si Daniel at nagmaneho namang palis ang driver. Ang mga katulong na nasa labas tinatid ng tingin ng papala yung kotse at palihim na nag-usap. Pansin niyo ba? Parang kakaiba si Ma'am Kara, no? Oo, parang biglang sumungit at ang bilis mairita. Komento naman ng isa. Pansin ko nga palaging may mood swing. Hindi kaya buntis? Saka sabay-sabay na tinignan na tatlong babaeng amo na paakyat ng hagdan. Samantalang sa kotse naman ay hinanap ni Daniel ang cellphone na nilagay niya kanina sa bag, ngunit hindi niya makita. Inisip na ngang pabalikin ng sasakyan at baka naiwan, hanggang sa makapa niya sa pinakailalim ng bag. Anong nangyari dito? Ani Daniel matapos makitang may crack ng screen ng cellphone at ayaw na mag-on. Sinong gumawa nito? Walang ka-idea na ang salarin ay walang iba kung hindi si Kara.